maaari po bang gamitin ng isang ina ang surname ng ama ng kanyang pinagbubuntis kahit hindi ito acknowledged ng ama? At kung nailagay ang apelyido ng ama na walang consent, may pananagutan po ba ang ina sa kanyang ginawa? Napakagandang tanong, attorney. Okay, galing po yan kay Ma'am Zenaida, Attorney Micaela. Ano po ang ating response? Yung tanong po ni Ms. Zenaida, medyo malabo, no? Kung siya po yung gagamit or yung anak po ng pinagbubuntis niya. Pero sagutin po natin I think sa anak po niya. Nang pinagbubuntis I think sa anak po niya. Opo. Yes, Para sa tayo ng pinagbubuntis pagkaintindi, niya. attorney. Opo. Yes. Opo. So yung bawal po itong gamitin ng anak niya kung hindi po in-acknowledge ng tatay ng pinagbubuntis niya na anak po siya. So, bali po, kung wala pong consent or acknowledgement ng tatay, ay hindi po niya pwedeng gamitin yung surname po ng tatay. Since sa problem po ni Ms. Zenaida, wala pong acknowledgement, hindi po niya pwedeng gamitin. Teka muna, Attorney Tolentino. Yes, po. Attorney Dot, may tanong ko. Halimbawa, tinanong ni Ma'am Zenaida, okay, pwede bang gamitin yung apelyido mo? Sinabi naman nung lalaki, tumango siya, oo, yung ganon. Baka yun ang pinagbasihan ni Miss Zenaida. Iyon po ba, hindi mo masasabi na consent yun? Kailangan ba ng written para lang ma-prove na pinapagamit nga nung lalaki dito sa kanyang ipapanganak na anak? Ayan. Attorney, thank you very much po. Good Tumango siya. question. Good question. Thank you, Attorney Dot. Attorney Tolentino. Yung consent po ay kailangan pong written. Bali, sa pagkapanganak po, sa i-acknowledge po ng tatay sa birth, yung sa birth certificate din po na siya po ang tatay ng anak. From there po, dun po manggagaling yung mga rights ng bata. Dahil isa na po siyang illegitimate child na may mga karapatan po under our civil code po. So ngayon po, kailangan po i-acknowledge ng tatay in written form po. Ayan. Hindi pwede, attorney, yung gindat lang. Okay. Yun. In writing pala. Ayan. Oo. Okay. Miss Annie, ito idadagdag ko dyan kasi baka nagtataka din yung mga tao. Bakit ba kailangan pa ng acknowledgement ng tatay? Ipagamit na lang yung sa nanay. Okay? Na-mention na ni attorney kanina. May rights kasi ang isang illegitimate child na acknowledged. So, kailangan mong ipa-acknowledge, lalo na Miss Annie, kung mahirap lang yung nanay at hindi niya kayang suportahan. Walang choice po itong tatay kung mayaman naman siya. Susuportahan niya yan. Pag-aaralin niya, tutulungan niya at least yung kanyang asawa. Pero Miss Annie, ito pa ang matindi dyan. Kapag namatay ang tatay, magiging heir siya. Oh, I Kahit see. na illegitimate siya, acknowledge siya, magiging isa siya sa mga heredero ng tatay. Kaya importante. Yes. Oo. Pero kung ako, Miss Annie, hindi na. Kung ayaw ng lalaki, bakit? Kaya ko naman. Pero, syempre, hindi ganyan lahat ng babae, di ba? Yes, yung mga iba naman, to protect their children, para sa future ng children nila, kailangan nila na magpa-acknowledge sa tatay para makakuha ng mga rights.